Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Kanina po sa Usapang Batas ay ating pong tinalakay at tayo piniliwanag yung tungkol sa likuran ng kontrobersiya kung bakit nauwi ang kaso ni Senator Rodante Marcoleta sa termination of his case for failure to file properly yung kanyang sose, at ito nga ay na-dismiss o na-terminate ngayong March 18, 2026. So ang tanong dito ng iba, kasi maiksi yung oras doon sa tatlong kaso pinag-uusapan namin doon at nagmamadali kami. No? May error pa nga ako, nababanggit ko palagi section 99. 99 ako ng 99, no? Section 98 po yun, nagkahalo-halo na yung aking numero. Pero yung sustansya nandun pa din naman. So saan ba nagmula itong usapin ito? Nagsimula po to dun sa 112 million versus zero gap. Okay? Noong 2025 elections kasi, nag-file si Senator Marcoleta ng kanyang SOSE. SOSE, ibig sabihin niya na Statement of Contributions and Expenditures. Ngayon, may discrepancy. Lumalabas doon sa kanyang isinumiting SOSE, ang gastos niya ay 112 million. Yung tinanggap niyang donasyon, zero. So wala siyang tinanggap na pera. So lalabas to, kung gumastos ka ng 112 million, galing lahat sa bulsa niya to. No? Di ang daming pera ni Senator. Sana all. Ang tanong ngayon, saan galing yung pondo na ginastos ni Senator Marcoleta? Kung sariling pera, tugma ba to doon sa kanyang Statement of Assets and Liabilities Network? Kung donasyon, bakit wala siyang diniklara na donors, no? Saan nanggaling yung kanyang pondo? Okay? So, upang maunawaan lalo natin itong kaso na to, kailangan nating himayin ang tatlong magkakaibang probisyon ng Omnibus Election Code. Okay? So, kanina medyo kapos sa panahon dahil diniscuss pa namin yung tungkol kay President Bongbong Marcos, no? At yung iba pang cases, no? Kaya medyo siguro mga 10 minutes lang namin pinag-usapan to. So, ngayon, linawin natin ulit. So, yung tatlong probinsyon dito, unang-una yung Section 109. Ito ay tungkol doon sa nilalaman ng SOSE. Ito yung the candidate's duty. Okay? So, ano to? Obligasyon kasi ng kandidato na ilista ng tama ang lahat ng gastos at pondo. Pero ang status daw nitong provision na ito, itong Section 109, okay? Decriminalize na daw to. Sa ilalim ng Republic Act 7166, ang simpleng pagkakamali sa SOSE ay administrative fine or multa lamang. Ba? So, hindi na ito election offense na pwedeng ikulong ang kandidato. Okay, so, yan yun yung Section 109. Puntahan natin yung Section 99. Ito yung 99 ako ng 99 kanina sa Usapang Batas. Pero it is supposed to be 98. Nagkalituhan na sa numero. Yung Section 99, ito po yung report ng donor. This is the duty of the donor with the Commission and Elections. So, ano to? Ito yung obligasyon ng mga nag-donate na mag-file ng sarili nilang ulat, no? Report sa COMELEC. Ito, criminal to. No? Hindi pa to na-decriminalize. So, that is an election offense. Okay? Itong section na to, lilinawin ko, nagkamali ako dun sa Usapang Batas, Section 99 ako. To Section 99 to, hindi ito pwedeng ikaso kay Marcoleta dahil tungkulin ito ng donors. Kaya naman ang iniutos ng COMELEC ngayong araw ay imbestigahan sina Mike Defensor at yung kanyang mga kasama sa ilalim ng section ito, 99. Okay? Ito, dito tayo papasok. Ito yung dapat na binanggit ko, 98.
Kulang ng isa kanina. Yung Section 98 tungkol ito sa anonymous rule, no? Pero ito yung ground for disqualification. Okay? So ano ang sinasabi sa ilalim ng Section 98, hindi 99? Okay? Bawal na magbigay o tumanggap ng donasyon sa ilalim ng maling pangalan o anonymous. Pwede ba si Marcoleta tumanggap daw siya anonymous, di ba? Bakit ito delikado? Ito ay isang criminal election offense at mala prohibita. Okay? Anong parusa? Kapag nahatulan, convicted yung kandidato, ang kakaharapin niya ay mula 6 hanggang 6 na taong pagkakakulong. At ang pinakamabigat nito, may perpetual disqualification to. Habang buhay, hindi ka na pwedeng tumakbo sa gobyerno bilang isang elective public official. Ito yung pinakamalakas na legal hook, no? Ito sana yung pinakamalakas na legal hook, no? Laban kay Marcoleta. Kaso wala eh, di ba? So, pinaliwanag ko kanina yung dahilan sa usapang batas. Okay. Ang tanong ngayon bakit na-terminate yung kaso ngayong March 18, 2026? So, tatlo yung binanggit natin. Section 109, kaso decriminalize. Section 99, for the donors. Section 98, for the candidate. Bagamat malakas ang mga probisyong ito, ibinasura ng COMELEC and bank, yung the whole COMELEC, pag sinabing and bank, lahat sila. 601 ang boto. Ang reklamo dahil sa lack of evidence. Walang pruweba. Hindi na patunayan na may anonymous donations na pumasok kay Marcoleta. Nagtataka ko dito, di ba siya na nga mismo umamin? Anyway, sa ilalim po ng mala prohibita, kailangan patunayan mo na ang mismong gawa, yung actus reus. Excuse me. Yung mismong kilos niya, na ginawa niya yung pinagbabawal ng election law. Kung walang resibo o testigo ng donation, walang basihan para sa Section 98 or 99. Ngayon, papasok dito yung perjury. Dahil hinatulan ng perjury ang reklamo, hinaluan ng perjury, nakagamit ang senador ng depensang good faith. Ang perjury po ay malainse. Pinaliwanag ko kanina sa usapang batas. Ibig sabihin, kailangan ng patunay na masamang intensyon. Intent, no? Willful intent na hindi na patunayan ng prosecution. Okay? So, dalawang klase ang provision dito. Isang mala inse, isang mala prohibita, pero yung 98, 99, mala prohibita yan. Kaso hinaluan ng perjury, kaya nadali. Okay? Excuse me. So, ang pagkakamali sa SOSE, sa Section 109, ay multa lang. No? Pero ang pagtanggap ng anonymous funds, yung donation para sa kampanya ng senador na si Marcoleta, ay pwedeng maging mitya ng disqualification ng kandidato at pagkakakulong. Ngayon, si Mike Defensor daw kakasuhan for violation do sa Section 99. Kasi yung Section 99 para sa donor. Yung Section 98 na binabanggit ko kanina, 99, ay para sa kandidato. Okay? Ang hindi pag-report ng iyong tulong ay isang krimen. Okay? Si Marcoleta, doon sa desisyon ng COMELEC, siya ay na-clear na. No? Na-clear siya doon sa mga reklamang ito dahil nanalo ang depensang kawalan ng ebidensya. Tapos ginamit yung good faith. No? Yun ang problema. Ngayon, tandaan po natin. Sa mata ng batas, ang discrepancy sa papel ay mitya ng investigasyon. Pero ang hard evidence ay nagpapakulong. Okay, so yun na naging problema dito. Pero sabi ko nga kanina,
Section 98, Section 99, actually, they can stand alone eh. Kaso hinaluan ng perjury case eh. Ang perjury case is mala in se. Pero yung Section 98 and 99, they are mala prohibita. The mere violation of Section 98 and Section 99 as well ay already enough, no, para makonvict mo o masabi mo na liable yung hindi nagdeklara ng tamang impormasyon sa Statement of Contributions and Expenditures. Hindi depensa yung good faith. Hindi depensa yung wala kang intent, walang willful intent. The mere act of violating the provisions of Section 98 and 99 under mala prohibita, they are already enough. So, sana ang ginawa doon, hindi mo hinalo yung perjury. Pero sa akin yun, personal opinion ko yun. Pwede namang tumayo mag-isa yung 98 and 99 eh. Diba? So, bakit kinakailangan hinalo mo pa yung perjury? Mixing perjury with mixing this mala in se case with mala prohibita case, talagang magkakaroon ng technicality sa kaso at mauuwi yan sa dismissal of the case. Okay? So, inamin naman ni Marcoleta talaga na meron siyang donor na gusto at nag-request na ideklara silang anonymous. Ngayon, nagkamali, hindi siya nakapagdeklara at walang pangalan ng mga donors, no? Wala din yung amount. Ang nilagay niya lang yung gastos na 112 million, pero sinabi niya may donor siya at yun nga grupo ni na Mike Defensor, yun lang sapat na yun under a mala prohibita case. So hanggang dito na naman po at hanggang sa susunod na episode uulitin ko doon sa usapang batas, nabanggit ko kasi Section 99, no? Section 9 na Section 90 ito nagbali na naman. Okay, Section 99 tama, correct. Section 98 yung para sa kandidato, Section 99 yung para sa donor, at yung isang 109 naman ay decriminalized na yun. Okay, so hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.